Hello everyone! Welcome back to Ma'am Si Teach Channel. This is Lynn! This is George. Ngayong araw na to, mas makikilala niyo ako ng okay? Sa tulong yan ni George. At bakit nga ba nandito si George, okay? Kasi ang title ng vlog natin ngayon ay Facts About Me. Pero hindi alam ni George, mayroong twist. Okay? Ang alam lang niya, tatanungin niya lang ako, okay? Pero hindi niya alam, kasama siya talaga dito sa vlog na to. Okay? So, bakit nga ba? At ano nga ba yung twist natin ngayong araw na to? Nag-prepare ako ng questions na itatanong ni George para sa akin, para mas makilala niyo pa ako. Okay? Aside from that, meron din ako ditong Bean Boozled. Yan. So, ano ba to? Alam mo ba kung ano to? Bean Boozled? Okay. Alam mo kung ano to? Kung anong gagawin natin dito? Hindi niya alam, okay? Kasi kasi hindi niya talaga alam. Ang alam lang niya talaga, tatanungin niya lang ako. Bakit nga ba meron tayong Bean Boozled dito? So, yung mga questions na ipinrepare ko para sa akin, na itatanong ni George, bago ko yung sagutin, tatry niya munang sagutin. Kasi baby, ano na tayo eh, more than 10 years na kaming kasal. Diba? Na-shock talaga siya. Okay? So, more than 10 years na kaming kasal. So, ngayon, may mga bagay dito na ngayon pa lang niya malalaman about me. Pero may mga bagay dyan na dapat alam niya, diba? So, ngayon, kapag tinanong niya ako, siya ang unang sasagot sa tanong niya. Kapag nasagot niya ang tanong, ako ang mag-Bean Boozled. Okay? Ibig sabihin, ako yung magta-try. Okay? Pero, kapag hindi niya nasagot yung tanong tungkol sa akin, siya naman ang magta-try ng challenge. So, ano nga ba itong Bean Boozled na to? So, dito, mga jelly beans lang naman siya. Kaya lang, baby, dito kasi sa jelly beans na to, meron ditong magkakamukha ng kulay. Kaya lang, ang challenging dito sa Bean Boozled na to, yung isa lang yung tunay. Okay? So, yung isa, medyo rose yung lasa. Okay? Like, it's medyo weird yung lasa. Okay? So, yun lang yung pinagkaiba. So, I think kaya-kaya mo naman to. Are you ready, baby? Ready. Okay. Yan. Okay? So, tingnan natin kung ganyan ba ang magiging ending namin ni George. First question, baby. First question. What is your real name? Oh. What is my real name, mahal? Glory. Oh, that's just my first name. What's my full name? De Guzman. That's right. Okay, my full name is Glory Lynn De Guzman. And then naging Legazpi lang ako noong 2008 nung pinakasalan ko si George Baby. Okay? So, right. Okay, good. So, hindi namin gagawin to muna. Okay? So, we're good. Ay, hindi! Dapat yata, baby, kapag nasagot mo at nasagot ko, pareho tayo magta-try. Okay. Diba? Dahil dyan, my loves, pareho tayo. So, good luck na lang sa ating dalawa kung sino ang makakakuha ng tamang flavor. Ako yung mag-spin muna. Kung ano yung mapipili ko, yun yung pipiliin naming kulay. Titingnan natin kung pareho ba kami makakakuha ng masarap na flavor o ng fake na flavor. Okay? Yan. Coconut or spoiled milk. Wait lang kukunin mo. Okay. So, Dayan. Muna. O, sige, ako to. Sabay tayo magsusubo, ah. Okay, 1, 2, 3, go! Ngunguyain. Darna. Ngunguyain. Bato. Ano lasa mo sa'yo? Parang wala siyang coconut ba? No! Sa akin hindi. Nakuha ko yung nakuha ko yung spoiled milk. Ano ka? Coconut. Coconut? Eh, ba't ganyan mo? Hindi mo ba gusto ng coconut? Nila. Next question. Ano ba yan? Una pa lang, inapalaban na tayo. What is your nickname? What is my nickname? Glow. Len. Tama siya, okay? Isa yun sa nickname ko nung bata ko. Pero aside from that, ang tawag nila sa akin ay pungak. Ang ibig sabihin nun ay pango. Kulang palagi akong umiiyak nung bata ako pag tinatawag nila akong ganun. Ang impression ko doon sa word na pungak
is, dahil nga pango, di ba? Parang napaka-negative. So, talagang growing up, nung elementary days ako, is medyo mahihain ako man. Ayan. Noon yun, nung akala ko talaga pangit na pangit ako. So, hindi naman ako gandang-ganda sa sarili ko, di ba? Pero at least, medyo nakaget over na ako doon. Natatanggap ko na lang yung tawag nila sa akin na yun, okay? Ganda naman ang ilong mo. Oo, di ba? Oo, di ba? Kayo, wag niyong tatawagin ng mga, alam mo yun, ng mga funny names yung mga bata. Kasi akala niyo lang is nakakatawa. Pero hindi nyo alam, binibigyan nyo sila ng maling impression about themselves, okay? But then again, love na love ko naman ang mga tito ko at saka mga tita ko. I know wala naman silang bad intention. So I'm only sharing it with you para naman yung mga nag-iisip dyan na magbigay ng mga funny names sa kanilang mga anak o pamangkin, pag-isipan nyo po munang mabuti. Kasi minsan doon kami nabubuhay. Doon sa kung ano ang itinatawag o inililabel nyo sa amin. Diba? Okay, next. Dahil dyan, baby, ikaw ang mag-spin. Sa color blue, itong napili namin can be berry blue or toothpaste. Now, good luck sa'yo. I got the toothpaste. In fairness, masarap naman siya. Para lang Mentos. Okay, so we're good. Okay, next question. Where did you grow up? Okay. Where? Sa Nueva Ecija, tabing ilog. Tabing ilog naman to. Tabing sapa. So, dahil dyan, pareho pa rin kami dito. Okay, now, it's color brown. It can be chocolate pudding or canned dog food. Mukhang matitikman mo ang pagkain ni Scarlett. Ayan, dalawang brown. Okay? Masarap yun sa akin. Nasaan chocolate? Ano ka? Ano? Kasi hindi niya pwedeng iluwa. Pag iniluwa niya, susubukan niya ulit. Diba? Okay. Next question. What was your childhood like? Hindi po ako kagaya ng typical na bata noon na can play anytime you want at can get anything you want. Hindi. Growing up, elementary and high school ha, pagkagaling namin ng school, hindi kami pwedeng pumunta sa neighbor para makipaglaro. Ang una namin ginagawa is gawin yung aming trabaho. Yun yung pagdidilig ng halaman. Kasi po, yung parents ko, farmers. So, pagkagaling namin sa school, ang trabaho naming magkapatid ay magdilig muna. Ay! Mali! Dapat pala! Ikaw tatanungin ko! Teka. Oo nga. Sige, ulit. Ano sa palagay mo yung aking childhood? Nasimulan ko na. Yun nga, growing up, marami kayong mga limitations. Totoo. Diba? Rules needs to follow. Yes, totoo yan. Ganun po talaga. Kailangan tapusin mo na yung business sa bahay. Tutulong kay nanay, kay tatay sa gawaing bahay. Bago ang lahat. Dapat naman talaga ganun. Kahit hanggang ngayon sa mga bata. Ganun pa rin dapat. Bata din ako. Hindi nga ako masyadong palakaibigan. Oo, baby, hindi ako friendly. Kasi po ngayon, medyo friendly naman ako. Di ba, loves? So ngayon kasi, medyo friendly ako. Pero nung growing up, hindi masyado. Medyo ko nun para bang aloof ako. So, meron akong ilang friends, pero hindi talaga ako masyadong nakikipag-friends. Kasi siguro, totoo din yun kahit nung bata pa ako, meron ng peer pressure. Oo. Alam mo ba, na-experience ko talaga yan, yung peer pressure. Paano, di ba? Mga kaklase ko, ang pinag-uusapan nila, MTV. Paano naman ako makaka-relate sa MTV, di ba? Ang TV namin, black and white lang. Wala kaming color TV. Ikaw ba, may color TV ka ba noon? Nung bata ka? Meron naman. See? Kami po wala. So, para bang nahihiya ako dahil hindi ko
alam kung ano yung pinag-uusapan nila. Kaya siguro, kakaunti lang yung friends ko nun at saka mahihain ako. Pareho pa rin ulit kami. Okay, ready? Yan. Ano yung isa? Tutti Frutti or Stinky Socks? Stinky Socks. Sa'yo yun. Okay, ready? Ready. Ganun. Kaya mo bang ngayain? Yeah. Nakuha ko yung Stinky Socks. Nakuha mo din yung Stinky Socks? Oo, dalawa yata. Parang, ano, parang siyang pag kinain mo, parang may mabahong lumalabas sa ilong, di ba? Parang itong gano'n dyan. Madami daw ba ganun? Medyo. Diba, may... Nung bata ako, medyo hindi ko naiintindihan yun eh. Yung parang syempre, nako-compare ko yung ako sa mga kaklase ko. Na kung sila, alam mo yun, parang anytime they can play, pero kami hindi. Pero ngayong matanda na ako, na-appreciate ko yung parang disiplina. Disiplina na itinuro ng magulang ko sa amin. 'Di ba? Na parang sinasabi nga nila is, bago ang laro, trabaho muna. Kaya siguro naman, kaming magkapatid, lumaki naman talaga kami na para bang work-oriented. Na talagang, sipag naman ako. O sige, next question. What was your house like? When you were a kid. Ano sa palagay mo? Yung typical na regular na house sa province. Like yung bato? Like yung bungalow type? Ganun ba ang napipicture mo sa akin? Mali. Kung baka mali na naman, wagas. Okay. Ibig sabihin, ikaw lang ang magdadry nito. Okay, so see, ito yung bagay na hindi pa alam ni George about me. Nung maliit po kami, okay, ngayon ko pa, ngayon mo lang malalaman. Okay? Nung maliit po kami, ang bahay namin, hindi yan typical na bungalow. Okay? Sabi mo sa akin, bungalow eh. Tumigil ko nga, wala akong sinabi sa'yo. Hindi pa namin napag-usapan yun at hindi niya pa ako natanong, okay? Ngayon niya pa lang malalaman, okay? Nung mga bata po kami magkapatid, ang bahay namin ay hindi concrete. Okay? Yung wall, gawa lang yun sa tinadtad na kahoy. Kahoy? Kawayan. O parang sasag. Sasag pala ang tawag doon. Not even sawali. Wala po kaming sawali na wall. Sasag lang. Yun lang po yung aming wall, baby. Tapos alam mo yung aming pinto? Gawa lang din sa kawayan. Walang lock. Alam mo yun yung parang nilalak na ganun or doorknob. Wala. Ano lang yung bang parang mayroong sasag na pinto, tas itutulak lang siya ng kawayan. So, ibig sabihin, kahit sino, pag itinulak na yung pintuan namin, makakapasok na. Tapos, yung aming flooring, hindi rin siya gawa sa semento. Hindi din. Talagang yung natural na lupa. At hindi talaga siya flat. Kaya sa loob ng bahay namin, medyo parang alun-alun na ganyan. Promise, ganun lang yung aming bahay noon. Nung elementary ako, ganun lang. Tapos yung aming bubong. Hulaan mo anong bubong namin. Tin roof? Yero? Hindi rin. Wala rin kaming tin roof. Ang bubong po namin ay, yung straw. Ang tawag doon, yung kubon. Alam mo yun, kapag ka nasilaban, magsisilab talaga yung bahay namin. Kasi talagang typical, nagawa lang siya sa kawayan at sa kubon. Masarap magkano? Oo, yun yung typical na na bahay sa probinsya. Province. Actually, kaya ko naisip i-share itong facts about me. Kasi sa mga post ko ngayon, minsan meron akong ilang mga kaibigan or like yung ating mga subscriber, ang sinasabi nila, sana all. Siguro it's time for me to share kung ano nga ba yung buhay ko noon. Oo, 'di ba? Para ma-inspire din kayo na kung ano man yung
yung buhay na meron kayo ngayon, kung nahihirapan man kayo ngayon, that's not forever. Kumbaga, nasa sa inyo kung hanggang dyan na lang ba kayo o gagawa kayo ng paraan para magbago yung buhay nyo. Kasi nung bata kami, hirap na hirap po talaga kami sa buhay. At hindi ko naman yun ikinahihiya. Actually, proud ako doon sa aking humble beginning. Diba? I mean, proud ako kung saan ako nanggaling. Diba? Proud ako na magsasaka ang parents ko. Proud ako doon kasi hindi ako magiging ganito kung hindi ko napagdaanan yung mga hirap na yun. Yes, sir. Hindi totoo yan. Electric fan namin, iisa lang. Tapos wala pa siya babing takip. Kaya hindi ka pwedeng mahiga katapat ng electric fan kasi pag nasipa mo, baka maputol pa yung paa mo. Promise. As in, ganun po talaga kami noong bata kami. Talagang nagsimula talaga kami sa hirap na buhay. Pero ang parents ko hindi sila nag-give up. Talagang mas in-inspire nila kaming mag-aral na magkapatid. At every night, bago kami matulog, talagang sinasabi ng tatay ko na kayo na lang yung pag-asa namin ng nanay nyo. So, nasa sa inyo kung tutulungan nyo ba kami na baguhin ang buhay natin o ganito na lang tayo ng habang buhay. So, yun. Kaya naman kaming magkapatid, talaga naman nagporsige rin naman sa pag-aaral at saka sa pagtatrabaho. Shout out kay nanay at tatay. Totoo yan. Kaya Nanay Josie and Tatay Amang, thank you so much sa mga disiplina at sa mga pinaranas nyo sa amin. Diba? Ito mga hindi pinaranas kasi wala lang sila choice. Diba? Kasi sino ba namang magulang ang gustong mahirapan ng anak? Diba? Wala naman. Diba? At least ikaw swerte ka dahil hindi mo masyado naranasan yun. No, naranasan ko din. Naranasan mo ba yun? Walang kulang ng oras natin. Oo, tama. Ako pala to. Okay, sige na, masyado nang mahaba. Kumain na ba tayo nito? Hindi pa. Oh, hindi. Kasi di ba? Siya lang pala. Ikaw lang pala. Hindi. Di ba? Hindi pa. Tingnan ko mo. Oh, yan. Ikaw. Okay. Dito ka sa may green. It can be juicy pear or goober. O sige. So, dalawang green to. Hindi! Kasi, di ba? Di ba kapag mali ka, ikaw lang. Kapag ka nasagot nating dalawa, tayong dalawa. Kaya good luck na lang sa'yo. Ano yan? Kulangot? O peras? Peras. Totoo. Ba't ganun? Kasi tabi po sa kumakain, pero kulangot ang nakuha ni George. So, yan. Okay. Okay ka pa. Okay pa. Okay, next question. Ano lang naman to medyo light-light lang naman yung lasa. Next. What course did you graduate? Ano nga ba ang natapos ko, my loves? Education. Yes, that's right. Bachelor's in Elementary Education. Pero hindi ko po naranasan magturo ng elementary. Kasi grateful ako dahil yung first job ko is preschool teacher at yung aking employer. Shout out kay Ma'am Des, kay Sir Noel at saka kay Sir Harold. Preschool teacher kasi ako. Tapos nun, kapag bakasyon, pinag-aral nila kami para magkaroon kami ng early childhood education. So, yun. So, dahil dyan, pareho ulit tayo. O, ikaw mas magaling ka mag-spin Okay. So, dito kami sa strawberry banana smoothie or dead fish. Ayan. Tayo sa banana. Okay. So, good luck sa atin. Ready? Ready. Kanina Pareho ka. yan. Ha? Pareho. Hindi mo sabi. Pareho kami. Ang nakuha namin ay dead fish. Bilas ang isda. O, next, baby. Hindi masarap. What is your comfort food?
food. Ang favorite kong food ay sinigang. So baby, kapag medyo nalulungkot ako, once in a while, niluluto ko tong pagkain na to. Pagkain na ayaw mo, pero gustong gusto ko, ano yun? Pagkain na... Marami eh. Hindi! Madalang ko lang to lutuin kasi niluluto ko lang to kapag medyo nalulungkot ako. Ano? Hindi! Mali siya! Dahil dyan, ikaw lang ulit ito. So ano ba yung sagot? Ang comfort food ko ay buro. Tama. Diba? Nung isang araw lang. Kasi medyo stress ako nung isang araw. Kaya yun ang kinain ko, yung buro. Pagkain na kapag medyo malungkot ako, nakakapagpasaya sa akin. So dahil dyan, ikaw lang ulit, mahal. Yan. So dito siya sa brown. Chocolate pudding or canned dog food. Ayan na. Chocolate. Good luck, my loves. Ikaw lang yan. Why, ikaw din? Hindi, kasi hindi mo nasagot. Bakit na yung tsura mo? Bakit na yung tsura mo? Hinahanap lang ko. Ano lasa? Dog food? So, 2 beses na siya nagkamali. Kasi naman, hindi niya nga kasi kinakain yun. Ako lang talaga ang mahilig doon. Okay, next question, my loves. Most founding moment. Alam mo ba kung kailan yan? Most founding moment. Saan ako mas, alam mo yun, parang matinding emosyon, na parang bang kinabahan, na lahat-lahat na. Yung pinaka-most, ha? Wala siyang idea. Kapag Diyan. may nagsimang kayo. Ano sabi? Ha? Kailan yon? Nung una kitang nakita sa airport. Wow. Uy, kinikilig! Okay, then. Hindi. Gusto niya marinig, di ba? Kinikilig siya. Go on. Kinikilig siya. Hindi, totoo yun. Kasi, long distance relationship po kasi kami ni George. Okay, so I think, first 3 months ng relationship namin, doon siya umuwi ng Pilipinas. So, yun yung most pounding moment ko. Kasi, talagang kinakabahan ako. Baka mamaya kasi, diba? Baka mamaya pala sabihin niya sa akin, hindi niya pala ako gusto. So, yun yung medyo kabang-kaba ako. So, I'm glad naman na love mo pala ako talaga, baby. Kahit na LDR o hindi pa LDR. Kinilig ka ba? Kinikilig pa din ako. Hindi, totoo yun. Kinikilig talaga ako nung ano na yun. Nung nakita ko siya sa airport. At the same time, kabang-kaba talaga ako. Kabang-kaba talaga ako. Na baka mamaya hindi niya ako pansinin. So yun, dahil dyan, pareho kami. Ay! Pareho nga. Hindi! Hindi niya alam. Hindi niya alam na kinilig ako doon. So dahil dyan, ikaw lang, my loves. Siya lang, di ba? Ayan, dito siya sa blue. Oh, baby, good luck. Blue than blue. Good luck. Either berry blue or toothpaste. Bet niya yung toothpaste, kaya kahit na ano ang makuha niya, okay lang siya. Toothpaste. Toothpaste, not berry. Okay, so you're good. Okay, next question. Biggest fear. Ano sa palagay mo ang aking biggest fear? Aside from losing a family, kasi yun talaga ang pinaka-most. Pero aside from that, ano sa palagay mo yung kinakatakutan ko? Driving. Tama naman siya. Pero hindi talaga yun. Hindi pa yun. Hindi talaga yun. Okay. Pero, sige, sasamahan kita dito kasi Reveal isa rin mo na. naman yan eh. Oh. Reveal mo na. Sige, re-reveal ko na. Ang biggest fear ko talaga ay, public speaking. Hindi ba? Hindi ba halata? Totoo. Teacher kasi ako, di ba? Pero, yun po talaga ang aking biggest fear. I don't know. So, sanay naman akong magsalita. Kaya lang, pagka sa public na,
Ninenervous talaga ako. Tulong sa akin itong pagbablog kasi medyo nawala yung fear ko kahit papano sa pagharap sa maraming tao. Kaya ko namang magsalita, kaya lang hindi nila alam, kabang-kaba talaga ako at takot na takot talaga ako. Yun. Pero sasamahan kita kasi isa rin yun sa biggest fear ko yung driving. Ayan. Dalawa tayo dito. Either birthday cake or dirty dishwasher. Dishwater. Oh my gosh. Sana birthday cake to. Birthday cake. Oh! I got the birthday cake. You got a birthday cake? Naku, hindi! Oh! Oh! Hindi masarap! When was the last time you got stressed? The last time? When? I think nung car accident. Totoo po. About last week. Yeah. Last week. Totoo yan. So, tama siya. Share with them the story. Okay. So, alam niyo naman po na recently lang, kinuhanan ako ni George ng bagong kotse. Kumbaga, na-convince ko talaga siya na kaya ko nang mag-drive ng maliit na kotse, di ba? And then, last week, nagda-drive naman ako matagal na, di ba? So, nagda-drive na ako ng mga less than 8 years na ba? Mga ganon, no? I may say yes. So, parang mga 8 years na rin naman ako nagda-drive. Kaya lang kasi, work, bahay, ganyan lang. Most of the time, si George pa rin yung taga-drive. Pero dahil nga, takot naman talaga akong mag-drive, palagi akong nag-iingat. So, last week was my first car accident. At yun pa yung bagong kotse na ibinigay ni George. So, yan, na-reveal ko na rin sa inyo. It's also best for me to share para mabigyan ng awareness din yung iba. Okay? So, ito po yung nangyari. Kapag kasi nagda-drive ako, dahil hindi nga ako magaling mag-drive, medyo conscious talaga ako at saka maingat talaga ako. Okay? Walang incoming, walang kotse sa likod. So, alam ko talaga, safe akong mag-reverse. So, ngayon, nung tatapakan ko na yung gas, naisip ko ulit tumingin dito sa left side ko kasi nakapark ako sa stop sign. So, sabi ko baka sumabit ako, tingnan ko ulit. So, sabi ko, okay, I'm good. Then, when I was about to reverse, kasi yung mga bagong kotse ngayon, meron ng built-in Bluetooth. So, hindi ko alam na yun palang Bluetooth ko ay naka-on. So, the moment tapakan ko yung gas to reverse, nag-connect yung aking Bluetooth at yung kotse. So, hindi ko talaga siya intentionally na i-connect. Kumbaga, naiwanan ko lang yung aking cellphone na naka-on yung Bluetooth. So, pag tapak kong ganyan ng gas to reverse, biglang nag-connect, tumunog ng bonggang-bongga talaga yung music. Nakakonect pala siya dun sa aking Spotify. So, na-distract po ako. So, yun. Imbis na tumingin ako sa camera ko habang nagre-reverse, dun ako napatingin sa mga volume, yung sa mga tuner. Kasi hinahanap ko paano ko ba hihinaan. So, nakalimutan ko na ako pala ay nagre-reverse habang hinahanap ko kung ano man yung hinahanap ko. Hanggang sa narinig ko na lang yung boom! So, talaga kung ako takot na takot naman ng bonggang-bongga. At stress na stress talaga ako ng araw na yun. Dahil nga first accident ko, akala ko talaga makukulong ako. Bago ko po tawagan ang pulis, si George Baby muna talaga. Sabi ko sa kanya, Han, nabangga ako. Tatawag ba ako ng pulis? Baka makulong ako. Pero syempre alam ko namang di ako makukulong, diba? Kaya lang pagka pala nandun ka sa point na yun, hindi mo alam yung gagawin mo. So syempre, kailangan kong tawagan yung aking rescuer, diba? So siya naman ang taga-rescue sa akin palagi. So yun. So everything is good naman. Kaya you don't have to worry. I'm safe. Safe din naman yung kabilang party. At saka, konting scratch lang naman, diba, Han? Yeah. Konting scratch lang naman. At saka, full coverage naman yun. Kaya, aayusin naman nila na hindi naman kami magbabayad. At saka, hindi naman ako inaway ni George ng araw na yun. First question niya sa akin ay, are you okay? So, yun. So, hindi naman niya ako pinagalitan or something. So, kinamusta lang niya at chinek lang niya na okay ako. Kaya po, I'm okay. So, dahil dyan, dalawa tayo. Dalawa tayo? Ako lang ba? So, ako lang pala.
Akala ko pa naman hindi siya nakikinig, di ba? Sige. Okay. Yan. Okay, so dito ako sa white. So, coconut or spoiled milk. Sigurado ka ba ayaw mo kong samahan? Kaya mo na yan. So, ayan yung dalawa. Pipili po ako ng isa. Ano, coconut? Ay, baby. Spoiled milk ulit. Sige na, spoiled na. One thing that upsets you. One thing that upsets you. Ano? You should know. Kailan ako nagagalit ng bonggang-bongga sa akin? Ba sa'yo? Sa akin ba? Hindi sa kanila, sa'yo. Okay. Ano yon? One thing na nagagalit ako ng bonggang-bongga sa'yo. Nakakapagpa-upset sa akin. When I come home late? No? Hindi naman ito nalilate umuwi eh. Excited niya palagi umuwi, no? No. Hindi yon. So, mali ka na. Sige, another try. That's right. Tama. Pero kasi madalang lang naman sa patak ng ulan yun. Yung kapag minsan nakakalimutan niya na sinusungitan niya pala ako, yun, doon ako naiinis. Pero madalang yan. Kasi, di mo ma-recall, di ba? See? Kasi po, madalang. Hindi kasi kami nag-aaway na madalas. Huwag mong i-reveal. Hindi totoo. Hindi tunay. Hindi po kami masyadong nag-aaway na dalawa. I don't know. Siguro medyo sanay na kami sa isa't isa. So, meron nag-give and take na kami. Alam na niya yung mga bagay na nakakapagpainis sa akin. Yun yung kapag nag-attitude siya. At kapag binigyan niya ako ng isang attitude lang, bonggang-bonggang attitude ang binibigay ko sa kanya. Alam mo yan. Alam mo yan. Kaya kaysa bigyan ko pa ng bonggang-bonggang attitude, hindi na lang niya ako binibigyan ng attitude. Yun. Kaya tandaan nyo, di ba? Happy wife, happy life. O, di ba? Kaya naman, happy kami palagi. Kasi nga, hindi niya ako binibigyan ng attitude. Di ba, loves? O, dahil dyan, tayong dalawa. Okay. Sige. Toasted marshmallow at stinky bug. Ako. Ito daw yung mabantot na na bag. Yung, alam mo yung pag natiris mo, yung bang sobrang baho. Ready? Natatakot ako. Ako din. Masarap. Masarap. Sige, good. Okay, next. Malapit na tayo matapos. Okay, next. Lang. One thing that you like doing aside from singing. Yan, na-reveal mo na. Sorry, na-reveal mo ang talent. Hindi ako marunong kumanta. Ha? Ano? Dancing? Mali ka. Shopping. No, aside from that. Singing. Hindi naman ako mahilig kumanta. Kasi po mahilig siya mag-videoke dito sa bahay. So, sinasamahan ko lang siya. But that's not what I like to do. Aside teaching, ano pa nga ba yung aking ginagawa? Hindi mo talaga alam. Okay. Aside from teaching, mahilig po akong magbenta. Diba? Kaya nakaka-relate ako sa mga online seller. This is the last question. Okay, that's the last question. Why your YouTube name is Momshi TV? Okay, so why Momshi Teach? Because you teach. And then? At the same time, you're a Momshi. That's right. Okay, Momshi Teach po yung pangalan ko kasi aside from me being a teacher, din ako, I'm also a mommy. You're a mother of two. Yes, I'm a mother of two. Kaya po, Momshi Teach yung pangalan ng ating YouTube channel. Kung nag-enjoy kayo sa vlog namin ngayong araw na to, at the same time, sana naman ay meron kayong natutunan. Maraming salamat po. Goodbye! Stay safe everyone!